And being here brings me so much excitement and so much joy. Thank you, Pastor Zurel. Happy birthday din po sa ating beloved pastor. Amen. Amen. So, praise God. At of course, congratulations sa kanilang growing family. Right. So, kanina, masayang-masaya yung ating pagsamba and I hope that everybody is prepared for the Word of God today. Amen? Sabi nila, ang worship, meron lang siyang dalawang primary parts. Dalawa lang daw ang parte ng worship. Una-una is that we speak to the Lord. Okay, we speak to God. We speak of adoration, praises, worship, thanksgiving, even prayers. We speak to the Lord during times of worship. Okay, that's the first part of worship, right? The second part is actually we allow the Lord to also speak to us. Amen? So we have His Word, we have the Holy Spirit, and we know that He is going to bless us through His Word today. Amen? So we are actually on the second part of our worship today. And if you're going to ask me, saan po ang mas importante sa dalawa? Speaking to us to the Lord or the Lord speaking to us? If you're going to ask me, of course, the most important part is the Lord allowing us, it is allowing the Lord for us to speak to us. Amen? So let's all stand up. And I'd like to invite you to please open your Bibles in 1 Samuel chapter 16. And we'll be looking at a very wonderful text or verse today, beginning in verse 6 up to verse 13. Right? So if you are ready, you can follow with me, beginning verse 6. When they came, he looked at Eliab and thought, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look to his appearance, Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel and said, neither has the Lord chosen this one. And Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen these. So Jesse sent him. He was a handsome, healthy young man, and his eyes sparkled. The Lord said to Samuel, this is the one, anoint him. All together now. Samuel took the olive oil and anointed David in front of his brothers. Immediately the Spirit of the Lord took control of David and was with him from that day on. Then Samuel returned to Ramah. God bless His word today. Would you please turn to the person next to you and say, God is about to give you blessings today. Yan. Pakingitian na rin yung katabi mo. Amen and amen. Let's all pray. Heavenly Father, we thank you for the wonderful opportunity we have today. It is such a great joy that you have given us this privilege of just coming before you and just worship you. Giving to you and offering to you our voices of adoration, praises, thanksgiving, and even our prayers and our concerns. We thank you today, dear God, because we know that as we stand before you as one congregation, as one family, you are here in our presence. Your Spirit, wonderful working of your Spirit is now here with us, working through the lives of each one. And we know that this gathering is never an accident. This is your will, dear God, because it is your intention to bless us, to correct us, to teach us, encourage us, strengthen us, and even empower us so that we may continually walk in your grace and in your glory. As we open your word, open our hearts and our understanding. Speak to us through powerful ways. And we thank you for the abundance of your presence and your blessings. In Jesus' name we pray. And everybody say, amen and amen. Please take a seat. I'm actually looking at, saan ba yung relo nyo dito? Wala pong relo. Naku, baka before lunchtime na tayo matapos niyan. But let me try to look at my watch. Okay, so it's almost like around 7 minutes before 10 p.m. Okay, so let me entitle our message this morning,
how God prepares a person for His purpose. How God prepares a person for His purpose. Paanong inihahanda ng Diyos ang isang tao para sa kanyang layunin? Do you believe that God has a purpose for your life? Amen? Do you believe that God has a plan for your life? Amen? If you believe that God has a plan for your life, then you also have to believe that He is actively at work with your life. Amen? He is actually in the process of molding you, changing you, preparing you towards the fulfillment of His plan for you. Amen? Kung naniniwala ka na mayroong plano ang Diyos sa buhay mo, dapat maniwala ka rin na aktibo siyang kumikilos sa buhay mo. Amen? At aktibo siyang binabago ka niya, hinuhubog ka niya para doon sa katuparan ng layunin niya para sa iyong buhay. Amen? Sa Philippians chapter 1, ang sabi ng Word of God ay ganito. Philippians chapter 4, the Bible says, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose in your life." Kumikilos daw ang ating Panginoon sa atin upang mangyari yung kalooban niya para sa ating buhay. And this process might be unexpected, might be uncomfortable, might be unexplained for some time or many times in our lives, but God is definitely actively at work with your life. Everybody say amen. Yan. Pakisabi nga sa katabi mong kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Yan. So today we're going to look at the life of one of the most prominent character in the Bible. We're going to look at the life of David. The good thing about the life of David is that the Word of God narrated almost completely his life. From his young age up to his old age, from his anointing or the day he was chosen as a young king of Israel to be the young king of Israel, and at the same time up to his last stage of his reign as the king of Israel. So let me just give you some brief background about this guy. So he is from the tribe of Judah. He's actually the youngest of the 8 of siblings, and he was anointed as king of Israel or to be king of Israel at the age of 15. Tandaan niyo yan, ha? He was anointed as the Israel to be king of Israel at the age of 15, probably 15 to 19 years old. Doon yung kanyang edad. Now, yung journey niya towards the fulfillment of his calling ay ikwinento rin ng salita ng Panginoon. Sinasabi sa atin kung paanong ang Diyos inubog siya para doon sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. So, our title this morning is, How Will God Mold You, Transform You, and Prepare You for His Purpose? And let me cite to you several principles from the Word of God through the life of David this morning. Number 1 is this. God prepares a person for His purpose in sameness. Pakasabi ngang sameness. Yan. God prepares a person in sameness. Hinahanda niya yung kanyang lingkod para sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga parehong bagay. Let's look at 1 Samuel chapter 16. Saan siya galing? Sabi ng Bible sa verse 19, "Send me David your son who is with his sheep." Now let's go back to verse 12 and 13. So Jesse sent for David. He was handsome, healthy young man, and his eyes sparkled. Gwapo pala ito. And the Lord said to Samuel, "This is the one, anoint him." Pinakita ng Panginoon kay Samuel, siya yung pipiliin ko. Then in verse 13 it says, Samuel took the olive oil and anointed David in front of his brothers. Now, something powerful happened. Ang sabi ng Word of God, when Samuel anointed David, the Bible says, immediately the Spirit of the Lord took control of David and was with him from that day on. Galing, di ba? Pero mo, nung pinili siya ni Samuel, nung ibinuhos si Samuel yung olive oil sa kanya, bilang simbolo ng pagpili sa kanya, ang sabi ng Word of God, immediately, the Spirit of God was with him. Very powerful scenario. But look at the next verse. Ang sabi ng Word of God, then Samuel returned to Ramah. Anong ibig sabihin nun? Matapos piliin ng Panginoon si David, ano sumunod na nangyari? Wow, ako na yung next king. VIP ako.
Dapat spa ko dito. Dapat VIP yung treatment sa akin. Kasi ako na yung next king. Ano yung sumunod na nangyari? Samuel left him. At anong nangyari? Si David, bumalik uli siya ron sa kanyang mga sheep. Now, what does this tell us? Hindi dahil pinili tayo ng Panginoon. Hindi dahil tinawag tayo ng Panginoon. Hindi dahil sinabi sa atin ng Panginoon, merong special purpose ang Diyos sa iyong buhay. Ang ibig sabihin nun, excuse ka na sa lahat ng mga bagay or mga natural na mga bagay or common na mga bagay ng buhay. Amen? Minsan iisipin mo, kung pinili talaga ako ng Diyos at titignan mo ang salita ng Panginoon, ang ganda ng plano ng Diyos para sa aking buhay, then bakit ako nandito sa parte na ito ng aking buhay? Na para bang yung Diyos na nagsabing, ang ganda ng pangako niya sa akin, pero nandito ako. At usually ang feeling natin, na-stuck ako dito. At ang pakiramdam natin, kumikilos nga ba talaga ang Diyos sa aking buhay? Right? For David, when he was anointed by Saul as Samuel, it didn't say, the Word of God didn't say that he was exempted from the things or the common things of life. Somebody said that God used the unending sameness of life to shape David for greater things. David learned how to be alone with God and with himself. David learned how to commune with God. David learned how to worship the Lord. David learned how to be at peace with himself. There in the classroom of never-ending sameness, God taught him many priceless lessons. Alam mo, kapatid, kung saan ka tinawag ng Diyos, dyan ka babaguhin ng Diyos at dyan ka rin gagamitin ng Diyos for His glory. Amen? Maraming mga pagkakataon ng buhay natin, titignan natin ang salita ng Panginoon, titignan mo ang mga pangako ng Diyos parang ang ganda. Pero pag mulat mo ng mata mo at pagsabi mo ng amen, wala naman nagbago sa buhay mo. Does that mean that God is not actively working in our lives? No, He is. And He is actually orchestrating those sameness, seemingly insignificant things of daily and ordinary life to mold you and to prepare you for the man and for the servant that you can become. Everybody say amen. Amen. And He said, well done, good and faithful servant. Right? Because you have been faithful with very little. Ano ba ibig sabihin ng faithfulness, by the way? Faithfulness simply means being committed, being happy, being dedicated, being active on the small things that God has given you. Tama, di ba? Yung mga maliliit na mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang ibig sabihin ng faithfulness, Lord, magiging masaya ako dito, magiging active ako dito, maglilingkod ako, magtitiwala ako, ibibigay ko ang best ko sa mga bagay na ito until the time na ako i-promote mo, Panginoon. Amen? Because what we believe is this, if He is the God who can do great things through great things, He is also the same God who can do great things even with small things. Amen? Hindi dahil maliit yung hawak-hawak mo, kapatid, ang ibig sabihin niyan, paralyzed na ang Diyos sa buhay mo. Right? Sapagkat kung siya ang Diyos na kayang gumawa ng mga dakilang bagay mula sa malalaking bagay, pareho pa rin na siya ang Diyos na kayang gumawa ng dakilang bagay kahit sa mga maliliit na bagay. Everybody say amen. Amen and amen. Let me encourage you to remain faithful even with little things. For in the final analysis, the little things are the foundation of our lives. Keep praying even if it appears that He is not listening. Keep going to the church even when it seems nothing is happening. Keep giving when you are financially tight. Keep living for Jesus. Refuse to turn back. In His time, He will bless you and reward you for being faithful during the sameness of life. Everybody say amen. Amen. God prepares a person in sameness. Nasaan ka ngayon, kapatid? Hinahanda ka ng Diyos para sa kanyang dakilang kalooban. Kung nag-aaral ka, maging tapat kang maging mag-aaral. Kung ikaw ay empleyado, maging tapat kang maging empleyado. Kung ikaw ay isang parent, maging tapat ka bilang isang parent. Kung ano yung nakikita mong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ngayon, pagkatiwalaan mo ang Diyos at maging matapat ka, huhubugin at pagpapalain ka niya dyan. Amen?
The second one is this. God prepares a person in secrecy. Pakasabi nga pong secrecy. Then it says here in verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. God has to prepare you in secret. Ano yon? Yung ating puso. Now, let me tell you this, mga kapatid. God has to change you before He can truly use you and bless you. Everybody say amen. Dapat ka munang baguhin ng Panginoon bago Kanya gamitin at bago Kanya pagpapalain. Amen? Malimit natin sinasabi, Lord, pagpalain mo naman ako. Lord, gamitin mo naman ako. Panginoon, sana ang aking buhay ay magbago. Totoo po yan. Maganda po yung prayer. But if there is one area in our life that God must address first, it is our hearts. Amen? Doon tayo muna babaguhin ng Panginoon sapagkat ang nais ng Panginoon kapag binago niyang ating puso, doon tayo magbabago at doon niya tayo pagpapalain. Everybody say amen. In the book of Proverbs, it says, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Nasa ating puso daw yung mga issue ng buhay. The issue of success, the issue of commitment, the issue of dedication, the issue of faithfulness. It's in our heart. That's why the Lord wants our hearts, because He knows that once He transformed the heart, the whole being follows. And that's what He saw in David. He saw, sabi niya, babaguhin ko muna, titignan ko muna ang puso ni David habang siya'y binabago ko para sa aking kaluwalhatian. John Maxwell, in one of his book, kita niyo ba dyan sa likod? In one of his book, he said, there is an old saying, champions don't become champions in the ring. They are merely recognized there. Ganda, di ba? Sabi niya, yun daw mga champion, bago pa yan umakyat doon sa ring, champion na yung puso niyan. Kaya ko to. Magagawa ko to. Mananalo ako. Prepared ako. Right? So yun pong ring, yung court, yung field, hindi yun yung making of a champion. Kundi ang making of a champion is yung daily discipline, the daily determination, the daily part when the champion would have to break his will, even his heart, to become an excellent performer or an athlete. Right? Ganon din sa atin mga kapatid. God has to change us simply because God knows that once He changed the inside, the outside follows. Somebody said that outlook determines the outcome and attitude determines the action. And that's actually the inside, right? And somebody also said that your attitude will determine your altitude, right? Kung paanong huhubugin ng Diyos ang puso mo, doon ka rin magiging sukatan ng Panginoon sa kanyang paggamit sa buhay mo. Everybody say amen. Pakitapik nga yung katabi mo at pakisabi sa kanya, okay ka lang? Yan. Pag medyo aandap-andap na yung katabi mo, pakisabi sa kanyang, okay lang tayo. God prepares a person in sameness. Just like David. Inanunsyo ni Samuel, balik ulit sa dati yung trabaho. And it went on for many years. God prepares a person in secrecy. He has to change your heart first before He can truly use you and bless you. Number 3, God prepares a person in season. Pakasabi nga pong in season. Now, let me ask you again, kung binasa nyo kanina, how old was David when Samuel anointed him as king? How old was he? According sa mga Bible scholars, probably he was like around 15 to probably 19 years old. Bata pa. Now, let me ask you, how old was David when he reigned as king of Israel? How old? Bible trivia tayo. Guess. 20? Huh? 30? Sure? How old was David when he reigned as king of Israel? The answer is actually correct. 2 Samuel chapter 5 verse 4, it says, David was 30 years old when he began his reign. Now, let me ask you, gaano kahaba yung fulfillment ng pangako ng Diyos sa kanyang buhay? Probably it was like around 15 or maybe 11 or 15 years, right?
na kung ikaw si David, hindi ba maiinip ka? Tagal naman ang God's will ni Lord sa buhay ko. Right? Siguro along those years, pwede mong isipin, nakalimutan na yata ako nung propeta ng Diyos. Right? Pwede niya sabihin na mukhang wala naman nangyari dun sa calling ko. Right? So, tanong sa atin mga kapatid, ganito. Reading the Word of God, God has set a lot of promises in our lives. Daming pangako ng Diyos sa buhay natin. Tapos titignan mo yung buhay mo. Titignan mo yung buhay mo, parang wala naman nangyari. Parang wala naman nagbago. You kept on praying, you kept on serving, you kept on doing your service to the Lord, thinking, believing that the answer would come. But as seasons went by, you do not see the fulfillment of God's purpose in your life. Parang ang layo, di ba? And mind you mga kapatid, yung 15 years na yan, hindi siya nagre-relax dyan. Wala siya sa isang resort. Wala siya sa isang spa. Hindi. Those were actually seasons of struggles and even crisis in his life. Haba, di ba? 15 years. Kung ako yon, hindi ko alam kung magtitiwala pa ako at maghihintay pa ako sa Panginoon. But no, David waited. Alam niyo kung bakit? Sapagkat maraming mga pagkakataon na kinakailangang ihanda tayo ng Diyos para sa kanyang gawain or para sa kanyang plano sa ating buhay. Right? Naalala ko yung sabi ng isang pastor. Sabi niya ay ganito, there are many things about life that God cannot teach us in 15 minutes. Not because He can't, but because we won't be able to understand them. Marami daw mga bagay ng buhay hindi pwedeng ituro ng Diyos sa atin sa loob lamang ng 15 minuto. Hindi dahil hindi kayang ituro ng Diyos, kundi dahil hindi natin mauunawaan. Let me give you an example. Patience. Paano bang matutunan ang patience sa loob ng 15 minutes? Pwede ba yon? Lord, 15 minutes na. Pasensyoso na po ako. May ganun po ba? Hindi eh. In order for us to really appreciate, understand, experience patience, sometimes we have to go through different patterns of our lives in order for us to understand patience. Right? Let me give you another example. How about discipline? Discipline, say for example, in eating the right food, having the right lifestyle, having the right thoughts, patterns of life. How about discipline? Discipline is something that we do not understand in just 15 minutes. It has to be practiced over and over and over again. Ang sabi nga ni Brian Tracy, you can never get enough of discipline. It means kung ikaw ay disiplinadong tao na you have to keep on going and going. Why? Because discipline is something that we have to do all throughout our lives. Right? Amen? How about po ang perseverance? When you have to persevere to a person, that doesn't happen in 15 minutes. Hindi mo sabihin, alam mo, nagpe-persevere lang ako sa loob ng 15 minutes ha. Pagtapos no, you're done. Meron mo bang ganon? No, when we persevere, we always have to go through different process of life. Why? Simply because those are the things that we cannot understand. We have to go through different seasons of life. Tama po ba mga kapatid? Amen? How about meaningful relationships? Do you think nagkakilala lang kayo 15 minutes ago and you are BFF na forever? Meron bang gano'n? Ay, alam mo, BFF na tayo after meeting you for just 15 minutes. May gano'n ba? Hindi eh. Meaningful relationships were products of different seasons and even years of our lives. Yung mga taong importante sa atin, significant sa atin, at mga taong alam nating mahal natin at mahal tayo. Sino sila? Sila yung mga taong kasama natin sa mahabang panahon ng ating buhay. Right? Sapagkat ganun po ang pagtuturo ng Panginoong Diyos. There are many things in life that we won't be able to understand in 15 minutes, but not because God can't, but because God knows that we won't be able to understand and experience them. Bakit si David inabot ng 15 years, Lord? Ang tagal naman. Sapagkat alam ng Panginoon na yung calling at yung purpose ng Diyos, kailangan niya ng ganong kahabang panahon para ihanda siya. Pero itong masasabi ko sa iyo, kapatid, gaano man kahaba ang pag-aantay mo sa Panginoon, may takdang panahon ng Diyos sa iyong buhay. Amen? May takdang panahon ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka niya nakakalimutan at siya ay aktibong kumikilos sa iyong buhay, kapatid. Everybody say amen. Amen. Let me share with you
the biography of this guy. Kilala po ninyo siya? You know him? I actually read this article in one of an online article, and it was entitled "A Biography of a Failure of Failure." Let me share with you his life. He had a difficult childhood. He had less than 1 year of formal school training, failed in business in 1831, defeated in legislature in 1832, elected in legislature in 1834, again failed in 1833, fiancé died in 1835, defeated speaker in 1838, defeated an elector in 1840, married, his wife became a burden in 1842, defeated in Congress in 1843. Only one of his 4 sons, oh my God, lived past 18. Apat siyang anak. Isa lang ang nakalampas, past 18 years old. What a tragedy. Elected in Congress in 1846, defeated again in Congress in 1848, defeated in Senate 1855, defeated for Vice President in 1856, defeated in Senate in 1858. Now, kung ikaw ang may ganyang track record, how would you see your life? Di ba? Wala di ba? It's a series of failure. Mas marami pa kaya tayong failure kaysa success niya. But this man knew that God is leading him somewhere. And this man knew that God is preparing him for something big. And do you know what happened? In 1860, he got elected as the President of the United States. And he was considered as one of the best leaders of the nation. He saw that the seasons of life were merely preparing him for the next stage of God's purpose in his life. Isa pa tayong mga tao, titignan natin yung ating track record, titignan natin yung mga pinanggalingan natin, yung mga pinagdaanan natin, even the mistakes that we did. Sasabihin natin, I think I am going nowhere. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, you know that nothing is accident in life. And we know that there is an invisible hand, powerful hand, all-knowing hand, all-loving hand, guiding us along the way, preparing us for a wonderful purpose. And that's God's hand. Sana, basahin mo kapatid, na yung season ng buhay mo, kung ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, He is preparing you for His purpose. Everybody say amen. Amen. God's delays are not His denials. It may take God a while to answer your prayer. It may take God a while to rescue you from your situation. It might take God for a while to promote you. But He has never forgotten you. May nakahanda siya para sa iyo. Amen? Doon sa ating mga singles dyan, don't worry sa kakahanap ng God's will. Di ba? Kasi hindi madali yan eh. Baka naman kasi yung hinahanap mong God's will, hindi pa pinapanganak. Gusto mo nang i-twist ang kamay ni Lord. Di ba? Saka, alam mo yun, finding your God's will is not just finding one person. It's actually finding an entire community. Di ba? Andyan yung parent niya, andyan yung mga kaibigan niya, andyan yung trabaho niya, and so forth and so on. Ang daming mga naka-line up. So God has to connect all those dots in order for you to, how do you call that? To perfectly match or align your path together. So don't worry. Hinahanda pa ng Diyos yung puso ng parents niya bago ka makita para at least ready na sila. Amen? Amen? So God's delays are not His denials. There's a perfect season for you, and God is preparing you for that. So God prepares a person in sameness. God prepares a person in secrecy. God prepares a person in season. It took God 15 years for the life of David. And lastly, God prepares a person in struggles. We're going to look at the life of David. Alam niyo kung babasahin yung buhay ni David, marirealize niyo na nung inanoint siya ni Samuel, doon nagsimula yung gulo ng buhay niya. Di ba? Siguro kung i-anoint ka, in a human perspective, tingnan niyo mga kapatid, in a human perspective, kung ikaw yung next king,
how would you expect your life to be? Kayo yung next king. Diba? You want the best treatment, you want the best quality of life, the best house, the best car. Bakit? Ikaw kasi yung king eh. Right? Siguro nung inanoint si David, I don't know, but when he was anointed by Samuel, probably ang feeling niya, ako na yung next king. Diba? Treat me well. Dapat VIP ako. Diba? Masayin niyo ako, spa. Dapat gwapo yung susunod na hari, makinis, diba? Prepared for, the grand throne and position. Dapat ganun ang mindset, diba? Kasi ikaw yung next king eh. Hindi eh. Ang nangyari, when he was anointed by Samuel, doon nagsimula yung gulo ng buhay niya. And one of the things that we can actually recount is this. He had encounters with lion, bear. He was ignored and criticized, underestimated. Inaaway siya ng mga tao sa paligid niya. He was hated and pursued by many enemies, including the king, King Saul. And of course, he had encountered with Goliath. The point is this, mga kapatid. Kung kailan pa ako pinili ng Diyos, doon pa nagkaloko-loko ang buhay ko. Naramdaman niyo ba yan? Kung kailan ko pa tinanggap si Kristo, kung kailan pa ako sumunod sa Kanya, kung kailan pa ako naglingkod sa Kanya, parang doon pa dumami ang problema ng buhay ko. Have you ever felt that? Right? Kung kailan ko pa sinunod yung standard ng Word of God, doon pa ako nagkaroon ng maraming struggles. Right? Just like what happened to David. Why? Because God is preparing His servant even through struggles. Remember this, mga kapatid. God's love is not a pampering love. God's love is a perfecting love. Amen? Alam mo, ang pagmamahal ng Diyos, hindi yan pampering. Uy, kawawa naman ang baby ko. Halika na rito. Huwag ka na magtampo. Balik ka na uli sa church. Diba? Ganyan lang talaga yan minsan, baby. Hindi tayo gaganin ng Diyos. God cares for us. He loves us, but definitely He will not pamper us. Because His love is not a pampering love. His love is a perfecting love. There are times when God will be gentle, caring, and probably loving with you. But there will also times that God has to be cruel. He has to break you. And He will even cause you pain to transform you. Because He believes that your tears and your pain is not that important compared to His will. Amen? Hindi masyadong mahalaga sa Diyos yung iiyak mo at yung heartbreak mo kumpara sa napakagandang planong inilaan niya para sa iyong buhay. And if God has to break you through struggles, He will do that. Why? Because He wants to perfect you and prepare you for His purpose. Now look at the life of David. Let's take a look at the example of 1 Samuel chapter 17. Ang sabi niya ay ganito. Ito yung time na si David ay humarap kay Goliath. Look at the story. Alam niyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, magandang ini-imagine niyo siya na parang nanonood kayo ng TV. Right? So this was actually the conversation between Saul and David. For several nights now, Goliath, yung champion ng Philistines, he has been like going out, shouting, insulting the nation of Israel. Sinong lalabas? Sinong matapang dyan? Wala pong matapang. And then he will insult the nation. He will also insult the God of the nation of Israel. And he has been doing that for several days and nights hanggang narinig ni David. Now, kung kayo si David, kayo yung next king, are you going to confront Goliath? Wait, teka muna. Ako yung next king. Dapat meron akong presidential guards dito. Di ba? Dapat ingatan ako kasi ako yung susunod na king eh. Hindi ako dapat nasa frontline. Dapat nandun ako sa safest place. No. Ang sabi ni David ganito. Sabi ni Samuel sa kanya, you are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy. And he has been a fighting machine from his youth. Diba? Sabi niya, you are a boy, and that guy is a fighting, killing machine from his youth. Look at the answer of David. But David said to Saul, para lang nagkikwento ng anime eh. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it. I struck it and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Now, balikan natin yung kwento.
Sabi ni Saul, hindi mo kaya yon. Kasi fighting machine yan eh. Since his youth days. Ang sabi ni David, alam niyo po, ako, nag-aalaga ako ng mga tupa doon sa tatay ko. Pag may dumarating na lion o may bear, sinasabunutan ko. Pagkatapos, kinukuha yung tupa. Para lang siya nagkikwento ng isang, alam mo yan, right? Now, what was his confidence? Verse 37. He said, the Lord, who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear, will deliver me from the hand of this Philistine. Amen? What can we learn from him? What can we learn from this story? The struggles that David went through made him be prepared for the moment. Imagine mo kung pinamper mo si David. Di ba? Lagi lang siya nasa spa. Lagi lang siya nasa VIP. At lagi lang siyang, he had an easy life. What would he think and how would he feel nung kaharap na niya si Goliath? Ito ko muna, hindi ako nakahanda dito eh. Baka mapilayan ako. Baka ma-injured ako. Baka mamatay ako. Right? He could have felt like that. Pero hindi. David saw that the struggles of life, God was actually preparing him for the big moment. For that big moment. Alam mo kapatid, yung mga struggles na pinagdadaanan mo ngayon, it doesn't mean that God has forgotten you or even abandoned you. If you are sure that you are walking in accordance with God's will, if you know that God is by your side, that means that the struggles you are facing right now, the challenges that you are going through right now, God is preparing you that one day you will face that Goliath and he will be the game changer of your life. Amen? Actually, Bible scholars all agree that when David slew Goliath, that was actually the biggest confirmation, not just from God, not just from David, but even from the nation of Israel, that he is indeed the next king. And the good thing about it is this: the struggles, the challenges, the crisis of life has prepared him for that big moment. Everybody say amen. This guy, kanina kung pinag-uusapan natin, after reviewing his CV, his curriculum vitae, his resume, one day, meron pong isang correspondent, meron isang writer o reporter na tinanong tong taong ito, si Abraham Lincoln. At ang sabi sa kanya ay ganito, do you think you have what it takes to become the next president of our nation? Ang gandang tanong, di ba? Sa tingin mo, meron ka talagang kakayahan para maging presidente ng ating bansa. Eh ikaw kaya, kung ti-reviewin mo yung CV mo at ganun yung curriculum vitae mo, sasabihin mo bang, oo ako. Pwede niyang sabihin, hindi eh. Dami kong kapalpakan. Dami kong failures. But this guy, here was his answer. He said, I don't know, but I will prepare. And when my time comes, I will be ready. Amen? Sabi, hindi ko alam. Pero alam ko, maghahanda ako. At pagdating ng takdang panahon, ako ay ready sa tawag ng Diyos sa buhay ko. Amen? Sa ating mga Kristiyano, hindi po natin alam yung parating na bukas. Right? We don't know the future. Possibly the answer is, I don't know. Especially kapag kayo tumitingin sa buhay mo ngayon, you don't know. But we do know who holds the future. It's Jesus. Amen? And we do know that this Jesus who holds the future also holds our hands. Amen? Amen? And this Jesus is leading us towards the fulfillment of our purpose, of His purpose, in our lives. Everybody say, praise the Lord. Whatever you are going through right now, God is preparing you for His purpose. Benjamin Disraeli said, the secret of success is to be ready when your opportunity comes. Ito yan mga kapatid. God will certainly open doors. Amen? Ang Diyos ay magbubukas ng pinto sa iyong buhay. Sigurado yan. Ang tanong, handa ka ba? And God is preparing you. Now, amen. Now let's have a quick review.
God prepares a person in sameness. Whatever it is that you're going through right now, God is actively at work in your life. God prepares a person in secrecy. He wants to change you first before He can truly use you and bless you. God prepares a person in season. There are things in life that we cannot learn immediately or even in 15 minutes. God has to provide us seasons of learning and preparation. Number 4, God prepares an in struggles. God's love is not a pampering love. God's love is a perfecting love. Now let me close with this. It's actually an old song. The title is Rejoice in the Lord. Do you want me to sing it for you? Gusto niyo bang kantahin ko sa inyo? Next time na lang. But it has a very beautiful message. And the song goes, God never moves without purpose or plan when trying His servant and molding a man. Give thanks to the Lord, though your testings seem low. In darkness, He is giving a song. And in the chorus it says, oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. And when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Everybody say amen. If you believe that God has a wonderful plan in your life, He is actively at work, molding you, changing you, and preparing you towards the fulfillment of that beautiful plan in your life. Let's all pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the wonderful message from your word today. We thank you, dear God, because we know that you have called us towards a wonderful plan. Your plan, your heart's plan in our lives. We thank you because as we have seen the life of David, there are so many things that we wouldn't be able to understand, probably even accept. This is how your mind works, and this is how your heart works, dear God. We thank you, Lord, because we know that as we trust in you, rely on you, and completely depend our lives on you, you will be lovingly and wisely mold our lives towards the plan that you have prepared for us. Panginoon, maaaring sa umaga pong ito, merong isa sa amin o dalawa sa amin na nasa lugar na ito na ganyan ang tanong, kung ako'y talagang tinawag ng Diyos, kung ako'y talagang mahal ng Diyos, bakit parang hindi ko ito makita sa aking buhay? Bakit ang tagal ng paghahanda? Bakit ang tagal ng paghihintay? Bakit parang hindi ko yata nakikita ang layunin na yon sa aking buhay? Sa umagang ito, kapatid, alam kong nangusap ang Diyos sa iyo. Hindi ka niya tinatalikuran, lalo't higit hindi ka niya handang pabayaan. Pero meron siyang hihingin sa iyo na siya ay iyong pagkatiwalaan. Mahal ka niya at nasa sa iyo siya. Sasamahan ka niya sa proseso at sa journey na ito ng buhay. And I hope that this message is also another call and another challenge to recommit our lives